Akala ko, ang pag-ibig ni Gabriel ang aking kanlungan. Pero sa gabi ng aming ika-15 anibersaryo, habang suot ko ang aking pinakamagandang terno, tanging malamig na posas ang isinalubong niya sa akin. Ninakawan nila ako ng dangal, kinuha ang aking yaman at itinapon sa dilim. Ngunit hindi nila alam, ang isang pusong winasak ay hindi lang basta umiiyak. Ito ay nagluluto ng isang matamis na pagbabalik. Handa na ba silang harapin ang multo ng nakaraan? Tapos na tayo, Francesca. Huwag mo nang gawing mas mahirap ang sitwasyon para sa ating lahat. You are no longer the woman I loved. O baka naman, hindi talaga kita minahal kahit kailan. Ang pera mo at ang kumpanya mo lang ang kailangan ko. At ngayong nasa akin na ang lahat, you're just a useless piece of trash. Ang boses ni Gabriel ay malamig pa sa hanging hatid ng aircon sa loob ng kanilang malawak na silid. Bawat salitang binitawan niya ay parang isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinusok sa puso ni Francesca. Sa mga sandaling yon, suot ni Francesca ang kanyang pinakamagandang terno. Isang mamahaling seda na kulay champagne na kasing ningning ng kanyang mga pangarap kaninang umaga. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pelus na kahon. Isang vintage na rilo ang nasa loob niyon. Isang regalong pinag-ipunan niya at pinaghirapang hanapin sa loob ng 6 na buwan para sa kanilang ika-15 anibersaryo. Isang simbolo sana ng bawat segundong inilaan niya sa pagmamahal at pag-aalaga sa lalaking ito. Ngunit ang kahon ay dahan-dahang malaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay sa makapal na alpombra, ngunit para kay Francesca, ang pagbagsak nito ay tila gumuho na rin ang buong mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Gabriel, anong sinasabi mo? Anibersaryo natin na yon. Nagluto ako ng paborito mo. I even cleared my schedule para makasama ka. Ang bulong ni Francesca. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Isang mapang-uyam na tawa ang sumabog sa pintuan. Naroon si Doña Aurora, ang kanyang biyenan, na nakasuot ng kanyang karaniwang maskara ng pagiging relihiyosa, ngunit ang mga mata ay naglalaban sa kislap ng tagumpay. Huwag ka nang umakting na parang biktima, Francesca. We all know what you did. Nilustay mo ang pera ng kumpanya. You're a criminal now. Ang wika ng matanda habang dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. And did you really think my son would stay with a thief? My Gabriel deserves someone better. Someone na hindi kasing dumi mo. Naramdaman ni Francesca ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay naging isang pasakit. Tila may mga bubog na bumabara sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang pamilya, ang lalaking binigyan niya ng kapangyarihan at yaman na tinatamasa nito ngayon. Walang bakas ng awa sa mukha ni Gabriel. Sa halip, lumingon ito sa likod at may tinawag. 2 lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok sa silid. Ang bawat kislap ng kanilang mga tsapa ay tila nanunukso sa kanyang pagkawasak. Officer, dali niyo na siya. I can't bear to look at this woman anymore. Utos ni Gabriel habang tumatalikod. Tila isang estranjero na walang anumang pinagsamahan sa babaeng nasa harapan niya. Nang maramdaman ni Francesca ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bango ng paboritong pabango ni Gabriel na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, na yon ay naging amoy ng pagtataksil na nakakasuka. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly, ngunit pinilit niyang tumayo ng matuwid kahit ang kanyang kalooban ay nagdurugo na. Sa bawat hakbang palabas ng kanilang mansyon,
Ang bahay na siya ang nagpundar, ang bahay na puno ng kanyang mga sakripisyo, naramdaman niya ang mga mata ng mga katulong na nakatingin sa kanya ng may awa at pangungutya. Ang bawat kanto ng silid na iyon ay may alaala ng kanyang katapatan. Mga alaalang ngayon ay sinusunog ng apoy ng kasinungalingan. Bago siya tuluyang isinakay sa loob ng madilim na sasakyan ng pulis, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa bintana ng kanilang silid. Naroon si Gabriel, nakatayo sa tabi ni Doña Aurora, at sa tabi nila ay isang anino ng isang babaeng hindi niya mamukhaan, ngunit alam niyang siyang kukuha ng kanyang pwesto. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking pagtitiis? Ganito ba kababa ang halaga ng isang pusong nagmahal ng buo? Ang itapon sa madilim na sulok ng limot habang ang mga taong pinahalagahan mo ay humahalakhak sa iyong pagbagsak? Huwag mo dungisan ang apelyido ng aking anak, Francesca. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito kung gusto mong manatiling buo ang natitira mong dignidad. Isipin mo na lang na ito ang huling serbisyo mo sa pamilyang tumanggap sa iyo kahit wala ka namang pangalan. Ang boses ni Doña Aurora ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa loob ng madilim at masikip na selda. Nakatayo ang matanda sa labas ng mga rehas. Suot ang isang mamahaling itim na terno na tila ba pupunta siya sa isang lamay? Ang lamay ng kalayaan ni Francesca. Sa loob ng selda, nakaupo si Francesca sa malamig na semento. Ang champagne-colored na terno na suot niya kadabi ay punit na sa laylayan at may mantsa na ng alikabok at pawis. Ang kanyang mga paa na dati ay laging nakasuot ng mga mamahaling sapatos, na yun ay hubad at direktang nakadama sa nanunuyot na dumi ng sahig. Ang contrast ng kanyang marangyang pananamit sa loob ng maruming rehas ay isang malupit na biro ng tadhana. Pati ba naman ang huling piraso ng ari-arian na pinagpaguran ko para sa kinabukasan natin ni Gabriel? Kukunin niyo pa? Ang paos na tanong ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Hindi dahil wala na siyang luha, kundi dahil ang bawat patak nito ay tila naging bato na sa loob ng kanyang dibdib. Pinagpaguran mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Aurora. Lahat ng mayroon ka, Francesca, ay dahil sa pagiging asawa mo kay Gabriel. You were just a lucky girl from the province na binigyan namin ng pagkakataon. At ngayon, sinuklian mo kami ng nakakahiyang iskandalo. You are a liability now. Huwag kang maging sakim. Gabriel needs to start over with a woman who can actually give him the respect he deserves. Naramdaman ni Francesca ang hapdi ng bawat salita. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipamuha sa matanda na siya, ang nagpuyat para isalba ang mga bagsak na negosyo ng pamilya nila, na siya ang nagsakripisyo ng sariling kalusugan para lang hindi sila mabaon sa utang. Ngunit ang kanyang boses ay tila nakakulong din sa likod ng mga rehas ng kanyang lalamunan. Inabot ni Doña Aurora ang isang ballpen at ang mga papeles ng annulment at waiver of rights sa pagitan ng mga rehas. Ang tunog ng papel na kumakaluskos sa katahimikan ng presinto ay tila isang babala. Pirirmahan mo ito o hahayaan naming mabulok ka rito ng walang abogado. You know Gabriel's influence, Francesca. Isang kumpas lang niya, mawawala ang lahat ng ebidensyang pabor sa iyo. Ang pagpapatuloy ng matanda, ang boses ay puno ng manipulasyon. Dahan-dahang iniangat ni Francesca ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding panghihina ng kanyang puso. Tiningnan niya ang ballpen. Pagkatapos ay ang muka ng kanyang biyenan na dati ay tinawag niyang ina. Sa mga sandaling iyon, nakita niya ang tunay na anyo ng pamilyang kanyang pinaglingkuran. Mga buitreng naghihintay na mamatay ang kanilang biktima bago ito tuluyang lapain. Hindi niya kinuha ang ballpen. Sa halip,
ibinaling niya ang kanyang paningin sa maliit na bintana sa itaas ng selda kung saan aninag ang isang manipis na sinag ng araw. Sabihin mo kay Gabriel, ang simula ni Francesca. Ang kanyang tinig ay malamig at matatag na parang yelo. Ang bawat pirma ko sa mga dokumentong ito ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, nakikita ko na kung gaano kayo kadumi. Pero huwag niyo ring kakalimutan, ang isang taong wala nang mawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Namutla ang labi ni Doña Aurora. Mabilis niyang binawi ang kamay at itinago ang mga papel sa kanyang mamahaling bag. Napakayabang mo pa rin, kahit nasa ilalim ka na ng putik. Bahala ka, Francesca. Mabulok ka rito. Ang malakas na tunog ng mga takong ni Doña Aurora na humahampas sa pasilyo ay dahan-dahang naglaho, kasunod ng pagbalot ng nakabibinging katahimikan sa loob ng selda. Nanatiling nakaupo si Francesca, yakap ang sarili, habang ang lamig ng gabi ay nagsisimulang pumasok sa kanyang mga buto. Sa gitna ng kadiliman, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mukha ni Gabriel habang yakap ang babaeng anino sa bintana ng kanilang mansyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ngayon ay tila isang bilang ng mga araw na kailangan niyang tiisin. Hanggang kailan ko kayang yakapin ang sakit na ito bago ako tuluyang lamunin ng dilim? O ito na ba ang apoy na kailangan ko para muling mabuo mula sa aking mga abo? Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Francesca. Matanda ka na para maging ganito ka naive. You should have known better than to trust anyone in this world, lalo na sa negosyo. Ang boses ni Mateo ay hindi katulad ng boses na nakasanayan ni Francesca sa loob ng 10 taon. Wala na ang tono ng paggalang. Wala na ang katapatan ng isang kanang kamay na itinuring niyang higit pa sa isang kapatid. Nakatayo siya sa harap ng rehas. Maayos ang suot na suit at amoy tagumpay. Isang amoy na ninakaw niya mula sa pawis at talino ni Francesca. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Francesca sa kanyang bulsa ang isang luma at kupas na panyo. Ito ang panyong ibinigay sa kanya ni Mateo noong araw na ilibing ang kanyang ama. Ang panyong ginamit niya para punasan ang kanyang mga luha habang nangangako ang lalaki na hinding-hindi siya iiwan sa ere. Ngayon, ang panyong iyon ay tila naging isang piraso ng basahan na nagpapaalala sa kanyang katangahan. Mateo, bakit? Ang tanging salitang lumabas sa tuyot na labi ni Francesca. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Ikaw ang huling taong inaasahan kong makikita rito na may dalang kasinungalingan laban sa akin. Pinagkatiwalaan kita. I gave you everything, Mateo. I treated you like family. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo, habang dahan-dahang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang mamahaling bag. Family? Francesca, hindi tayo magkapamilya. I was just an employee who did the dirty work for you while you enjoyed the spotlight. At ngayon, si Gabriel ang may hawak ng baraha. Mas praktika na pumanig sa taong mananalo. Inabot niya ang isang dokumento sa pagitan ng mga rehas. Ang tunog ng matigas na papel na tumatama sa bakal ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng presinto. Ito ay ang kanyang testimonya. Isang mahabang listahan ng mga gawa-gawang transaksyon na nagtuturo kay Francesca bilang utak ng malaking pagnanakaw sa sarili niyang kumpanya. Naramdaman ni Francesca ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang mga daliri. Ang bawat letra sa dokumentong yon ay tila mga langgam na kumakain sa kanyang pagkatao. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang bawat pintig ay nagdadala lamang ng hapdi sa kanyang buong katawan. Ang hangin sa loob ng selda ay tila nauubos, pinalitan ng bigat ng katotohanang ang lahat ng kanyang binuo ay gumuho na,
dahil sa mga taong pinahalagahan niya. Sorry, Cheska. Business is business, and you're a losing investment. Ang huling hirit ni Mateo habang inaayos ang kanyang kurbata. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pag-asa. Huwag mo nang antayin na iligtas ka pa ni Gabriel. Sa mga oras na ito, masaya silang nagse-celebrate ni Clara sa mansyon. You're just a ghost from his past now. Hindi na nakasagot si Francesca. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang paningin ay nakapako sa anino ni Mateo na dahan-dahang lumalayo sa madilim na pasilyo. Ang bawat hakbang ng lalaki ay tila tunog ng isang pintong tuluyang nagsara sa kanyang buhay. Ang panyong hawak niya ay mahigpit niyang pinisil sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Ngunit ang sakit sa kanyang kamay ay wala pang isang bahagdan ng sakit na nagpira-piraso sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Saan ba nagtatapos ang katapatan? At saan nagsisimula ang kalupitan ng mga taong minahal mo nang higit pa sa iyong sarili? Paano kung muling bubuuin ang isang pusong hindi lang basta dinurog, kundi ninakawan pa ng dahilan para muling magtiwala? Huwag kang mawawala ng pag-asa, anak. Nandito na ako. Hindi ka nila tuluyang mailulubog hanggat may isang taong naniniwala sa iyo. Ang boses na iyon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Francesca. Sa gitna ng dilim at baho ng selda, dahan-dahang iminulat ni Francesca ang kanyang mga mata. Sa kabila ng rehas, nakita niya ang muka ni Yaya Rosa. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang tanging taong hindi tumitingin sa kanya bilang isang CEO o isang kriminal, kundi bilang isang anak. Amoy labada at bagong luto na sinangag si Yaya Rosa, isang pamilyar na samyo na biglang nagpabalik sa alaala ni Francesca tungkol sa mga umagang masaya pa ang lahat. Ngunit ang mga kamay ni Yaya na nakahawak sa rehas ay magaspang at nanginginig, bakas ang labis na pag-aalala at puyat. Yaya, bakit ka narito? Mapapahamak ka kapag nalaman ni Doña Aurora na pinupuntahan mo ako. Ang mahinang sabi ni Francesca habang gumagapang palapit sa rehas. Ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga sugat na dulot ng magdamag na pag-iyak at paninigas ng kalamnan sa malamig na semento. Wala na akong pakialam sa matandang iyon, Cheska. Ang mahalaga ay malaman mong hindi ka nag-iisa. Ang bulong ni Yaya Rosa habang dahan-dahang iniaabot ang isang maliit na balutan ng tela na nakatago sa ilalim ng kanyang baunan. Dinalhan kita ng paborito mong adobo at may sasabihin ako sa iyo, kahit na alam kong madudurog ang puso mo. Huminto ang paghinga ni Francesca. Alam niya ang ibig sabihin ng tinging iyon ni Yaya Rosa. Dinala na niya ang babaeng yung sa mansyon, di ba? Ang tanong ni Francesca. Ang boses niya ay patag, ngunit punong-puno ng pait. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Yaya Rosa habang dahan-dahang tumatango. Sa silid niyo, anak, doon sila natutulog sa kama na ikaw mismo ang pumili ng mga sapin. Ang babaeng yon, si Clara, suot-suot niya ang mga alahas mo habang naguutos sa kusina. Parang wala silang konsensya habang ikaw ay nandirito sa gitna ng dumi. Naramdaman ni Francesca ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Tila may isang malaking bato na dumagan sa kanyang hininga. Ang imahe ni Gabriel na kayakap ang ibang babae sa mismong santuwaryo ng kanilang pagsasama ay tila isang apoy na sumunog sa huling piraso ng kanyang pagtitimpi. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng init ng sariling dugo. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng pot na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ngunit bago pa man siya lamunin ng galit, hinawakan ni Yaya Rosa ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas.
May kung anong matigas at malamig na bagay na dahan-dahang inilipat ng matanda sa kanyang palad. Bago pumanaw ang iyong ama, ibinigay niya sa akin ito. Sabi niya, ibigay ko lang sa'yo kapag tila wala na talagang liwanag ang iyong buhay. Ang seryosong sabi ni Yaya Rosa. Tiningnan ni Francesca ang kanyang palad. Isang luma at kinakalawang na susi ang naroon. May nakasabit na maliit na medalyon na may inisyal ng kanyang ama. Ang susi iyon ay hindi pamilyar, ngunit ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila nagbibigay ng kakaibang lakas. Anong mabubuksan nito, Yaya? Hindi ko alam ang eksaktong lugar, anak. Pero ang sabi ng iyong ama, ang katotohanan ay laging nakatago sa ilalim ng mga anino na kinatatakutan nating harapin. Ang makahulugang sagot ni Yaya Rosa. Magpakatatag ka. Lalaban tayo. Nabalik ang tingin ni Francesca sa susing hawak niya habang dahan-dahang lumalayo si Yaya Rosa upang hindi mahuli ng mga gwardya. Ang lamig ng bakal ng susi ay tila isang pangako ng pag-asa sa gitna ng kanyang kawalan. Habang ang bawat patak ng ulan sa labas ng presinto ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabi niyang panahon sa dilim. Kung ang lahat ng pintuan ay isinara na nila sa akin, ito na ba ang susing magbubukas ng impyernong lalamon sa kanila? Hanggang kailan ko kayang panatilihin ang aking katinuan habang ang tanging hawak ko ay isang piraso ng bakal at isang pusong puno ng sugat? I can't wait to redecorate this whole place, Gabriel. Masyadong boring ang taste ng ex-wife mo. It smells like old money and depression. Gusto ko ng something modern, something that shouts, Clara. Ang boses na iyon, na puno ng kapangyarihan at pag-aari, ay nagmula sa loob ng master bedroom, ang silid na dating santuwaryo ni Francesca. Nakatayo si Francesca sa madilim na sulok ng pasilyo. Ang kanyang katawan ay nakadikit sa malamig na pader, habang ang kanyang hininga ay pilit niyang pinatatahimik. Kalalabas lang niya ng presinto dahil sa tulong ng isang hindi kilalang tao at imbes na magtago, pinili niyang bumalik sa sarili niyang bahay bilang isang magnanakaw. Ang bawat salita ni Clara ay parang isang patalim na hinihiwa ang natitirang piraso ng dignidad ni Francesca. Sa kanyang mga kamay, may bit niyang hawak ang luma at kinakalawang na susing ibinigay ni Yaya Rosa. Ramdam niya ang magaspang na texture ng bakal sa kanyang palad. Isang paalala na sa bahay na ito, siya na ang itinuturing na estranggero. Patience, sweetheart. Sa susunod na linggo, kapag tapos na ang lahat ng paperwork, sa iyo na ang bawat sulok ng mansyong ito. Francesca is a dead weight now. Hahayaan nating mabulok siya sa kahihiyan habang tayo ang nagpapatakbo ng kumpanyang kinuha ko sa kanya. Ang sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay malambing sa paraang dati ay para lamang kay Francesca. Naramdaman ni Francesca ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbabantang ibunyag ang kanyang kinalalagyan. Ang kanyang silid, ang kanyang kama, ang kanyang asawa, lahat ay tila nilamon na ng isang madilim na anino na hindi niya kailanman inasahan. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naramdaman niya ang aktwal na paninikip ng kanyang dibdib. Tila ang hangin sa loob ng mansyon ay naging lason na ayaw siyang hayaang mabuhay. Ngunit sa halip na sumuko sa luha, itinuon ni Francesca ang kanyang pansin sa malaking painting ng kanyang ama na nakasabit sa dulo ng pasilyo. Ang mga mata ng kanyang ama sa larawan ay tila sumusubaybay sa bawat galaw niya. Nagbibigay ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, lumapit siya sa painting. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay nilunod ng makapal na alpombra. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay mas malakas pa sa anumang ingay. Gamit ang nanginginig na mga daliri,
Hinanap niya ang maliit na butas sa gilid ng frame na itinago ng kanyang ama maraming taon na ang nakalilipas. Nang maramdaman niya ang pagpasok ng susi at ang dahan-dahang paggalaw ng mekanismo sa loob ng pader, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang maliit na pintuan ang bumukas. Inilalantad ang isang itim na hard drive at isang makapal na envelope na nakabalot sa plastik. Ito na ang katotohanang mataganang itinago, ang mga ebidensya ng mga ilegal na transaksyon ni Gabriel na pilit nitong ibinibintang sa kanya. Did you hear that, Gabriel? Parang may narinig akong kumalusko sa labas. Ang boses ni Clara ay biglang naging seryoso. Narinig ni Francesca ang tunog ng pagbukas ng pinto ng master bedroom. Ang kislap ng ilaw mula sa silid ay tumama sa sahig ng pasilyo. Dahan-dahang papalapit sa kanyang kinalalagyan. Mabilis ning isinilid ang hard drive sa kanyang bulsa at ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto. Ang kanyang puso ay tila lalabas na sa kanyang lalamunan habang mabilis siyang naglakad patungo sa hagdan ng pampanauhan. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Habang mabilis siyang lumalabas sa gate ng mansyon at nawawala sa dilim ng gabi, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa kanyang tahanan. Ang mansyong iyon ay hindi na isang kanlungan, kundi isang hawla ng mga kasinungalingan. Nasa akin na ang susi ng kanilang pagbagsak. Ngunit kakayanin ko bang harapin ang katotohanang ang taong minahal ko ay ang mismong demonyong kailangan kong gapiin? Hanggang kailan ko kayang panatilihin ang aking katinuan habang ang tanging kasama ko ay ang mga lihim ng isang patay na tao? Anong ginagawa mo rito, Francesca? Hindi mo ba alam na bawal na ang mga basura sa loob ng mansyong ito? You don't belong here anymore. Hindi mo ba nakikita? I am the woman of this house now. Ang boses ni Clara ay matalas, puno ng pagmamay-ari at panunukso. Nakatayo siya sa tuktok ng grand staircase, suot ang isang mamahaling silk robe, ang robe na paboritong isuot ni Francesca tuwing umaga habang umiinom ng kape. Ang makinis na tela na dati ay simbolo ng kaginhawaan ni Francesca ay tila naging isang maduming basahan sa paningin niya dahil sa babaeng may suot nito. Nakahinto si Francesca sa gitna ng malawak na sala. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag kung saan nakatago ang hard drive, ang tanging alas na hawak niya laban sa kanila. Ang kanyang katawan ay pagod, ang kanyang puso ay sugatan. Ngunit ang kanyang likod ay nananatiling matuwid na parang isang kawayang tumatangi na mabali sa gitna ng bagyo. I ask you a question, Francesca. Guards, bakit hinayaan niyo ang kriminal na ito na pumasok? Muling sigaw ni Clara. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang bawat tunog ng kanyang mga tahong sa marmol na sahig ay tila mga saksak sa katahimikan ng gabi. Lumabas si Gabriel mula sa silid-aklatan, kasunod si Doña Aurora. Ang mag-ina ay sabay na tumingin kay Francesca nang may halo-halong gulat at matinding pandidire. How dare you show your face here after what you did? Ang malamig na sabi ni Gabriel. Lumapit siya kay Clara at protektadong ipinatong ang kamay sa baywang mito. You're out on bail, right? Dapat ay nagtatago ka na lang sa kung saang lungga. Huwag mong dumiin ang paningin namin sa presensya mo. Naramdaman ni Francesca ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang mga daliri. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking binuo niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at yaman. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala na ang kanyang katinuan ay unti-unti nang bumibigay. Ngunit ang put na nananalaytay sa kanyang mga ugat ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Gabriel, I built this company with my own blood and tears while you were busy spending my money on women like her. Ang mahinahong sagot ni Francesca, ang boses ay hindi naninginig sa kabila ng bagyong nagaganap sa loob niya.
And this house, bago mo ako itapon na parang basura, baka gusto mong basahin muli ang kontrata ng property na ito. Isang nakakabining tawa ang lumabas sa labi ni Doña Aurora. Nababaliw ka na ba, Francesca? This is the Monteverde Mansion. Wala kang karapatan dito. You're just a daughter of a failed businessman na kinuha namin para maging anino ni Gabriel. Lumapit si Francesca, isang hakbang na puno ng autoridad, na tila ba siya pa rin ang CEO ng kumpanya? Huminto siya sa harap ni Gabriel, sapat na malapit para maamoy ang pamilyar na pabango nito na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng matinding pagduwal. Take care of him, Clara. He's expensive to maintain, and now that I'm gone, let's see if his family's honor can pay the bills. Ang bulong ni Francesca, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inayos ang medyo nakatabing collar ng suot na robe ni Clara, isang kilos na puno ng panghinghibabaw at dignidad sa gitna ng kanyang pagkatalo. What are you saying? Ang nauutan na tanong ni Gabriel. Ang kanyang kumpiyansa ay tila bahagyang nayanig. Hindi ako aalis, Gabriel, at hindi mo ako mapapaalis. Ang deklara ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng chandelier. Check the land title. This mansion and everything inside it is registered in my maiden name. At ayon sa batas, hanggat hindi tapos ang kaso ko, tanging ako lang ang may karapatang magbesisyon kung sino ang mananatili sa ilalim ng bubong na ito. Ang katahimikan sa sala ay naging kasing bigat ng tingga. Ang muka ni Doña Aurora ay tila naging papel sa kaputlaan, habang ang hawak ni Gabriel sa baywang ni Clara ay biglang lumuwag. Hanggang kailan ko kayang panatilihin ang maskarang ito bago ako tuluyang gumuho sa bigat ng katotohanang ang bahay na ito ay naging impyerno na para sa akin? Handa na ba akong mamatay sa piling ng aking mga kaaway para lang hindi nila makuha ang huling piraso ng aking pagkatao? Bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin ang babaeng yan? Gabriel, I can't even eat properly. Para siyang multong laging nakabantay sa bawat galaw natin. Is it too much to ask for some privacy in my own home? Ang boses ni Clara ay matinis na pumunit sa katahimikan ng malawak na silid kainan. Nakaupo siya sa kabisera na dati ay pwesto ni Francesca. Suot ang isang mamahaling silk na bestido na halatang bago at binili gamit ang credit card na dati ay hawak ni Francesca. Sa harap niya, ang mesa ay puno ng mga pagkaing hindi naman niya kayang ubusin. Isang pagpapakita ng luho sa gitna ng krisis. Sa kabilang dulo ng silid, malapit sa maliit na pantry, tahimik na nagtipimpla ng tsaa si Francesca. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at itim na pantalon. Malayo sa marangyang ayos niya noon bilang CEO. Ngunit ang kanyang tindig ay tila mas matayog pa kaysa sa chandelier na nakasabit sa kisame. Ang bawat kilos niya ay dahan-dahan, tila isang ritual ng pagtitimpe. Ang tunog ng kutsara na dahan-dahang tumatama sa loob ng porselanang tasa ay ang tanging sagot niya sa ingay ni Clara. Hayaan mo siya, Clara. She's just a squatter in her own mansion. Hintayin lang nating lumabas ang hatol ng korte at personal ko siyang takalad ka rin palabas ng gate. Ang sagot ni Gabriel, ngunit ang kanyang boses ay walang sigla. Nakatitig siya sa kanyang laptop. Ang mga kilay ay halos magsalubong sa tindi ng iniisip. Naramdaman ni Francesca ang paninikip ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang kanyang kusina, ang lugar kung saan siya nagluluto para kay Gabriel tuwing may sakit ito. Ang lugar kung saan sila bumubuo ng mga pangarap na ngayon ay tila mga abo na lamang. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay may bakas ng kanyang pagmamahal. Ngunit ngayon ay nilalapastangan ng dalawang taong walang alam sa salitang pasasalamat. Ang kanyang puso ay sumisigaw sa sakit, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Ang katahimikan para kay Francesca ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang matalim na kutsilyong unti-unting humahati
sa kumpiyansa ng kanyang mga kaaway. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hapagkainan, bitbit ang kanyang tasa. Huminto siya sa tapat ni Gabriel at tumingin ng diretso sa screen ng laptop nito. Masyadong mataas ang overhead costs nyo sa logistics, Gabriel. At ang mga suppliers mula sa Davao, hindi sila magpapadala ng stocks hanggat hindi mo nababayaran ang utang ni Mateo noong nakaraang buwan. Ang mahinahong sabi ni Francesca. Ang boses ay parang haplos ng yelo sa balat. Napatingala si Gabriel. Ang mukha ay bakas, ang pagkagulat at inis. How did you know about the Davao suppliers? And what debt of Mateo are you talking about? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Francesca. I built that company from scratch, remember? Every centavo that goes out, I know where it lands. You should ask your loyal friend Mateo kung bakit may bagong condo unit ang kabit niya habang ang kumpanya ay unti-unting nalulunod. Don't listen to her, Gabriel. Init lang yan dahil hindi na siya ang bida. Sigaw ni Clara. Ang kanyang tinidor ay malakas na tumama sa plato na lumikha ng isang matalim na tunog sa silid. Ngunit nakita ni Francesca ang kislap ng pagdududa sa mga mata ni Gabriel. Iyon ang unang lamat sa kanilang alyansa. Nang gabi ring yun, habang ang lahat ay natutulog, kinuha ni Francesca ang kanyang lumang telepono at nagpadala ng isang anonymous na mensahe sa personal na email ni Gabriel. Ang laman, isang screenshot ng isang bank transfer na gawa ni Mateo patungo sa isang dummy account. Habang nakatayo si Francesca sa balkonahe ng guest room, pinagmamasdan ang dilim ng gabi. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang muka. Ang bawat hakbang ng kanyang plano ay tila isang sayaw sa gilid ng bangin, isang maling galaw at siya ang mahuhulog. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang takot ay napapalitan ng isang masiding determinasyon. Hindi ko lang kukunin ang pera ko, Gabriel. Ang bulong ni Francesca sa hangin. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng mga bituin sa langit. Wawasakin ko ang tiwalang nagbubuklod sa inyong lahat hanggang sa wala na kayong matitirang matataguan. Paano ko mapapanatili ang aking katinuan habang pinapanood ko ang unti-unting pagguho ng mga taong minahal ko? Sapat na ba ang paghihigante para punan ang butas sa aking pusong, tila wala ng katapusan ang pagdurugo? Iyak-iyak ka na naman? Wala bang katapusan ang pagiging pabigat mo, Clara? Hindi ko kailangan ng drama mo ngayon. Kailangan ko ng solusyon. Ang boses ni Gabriel ay dumagundong sa loob ng silid-aklatan. Sapat na malakas para mabasag ang pilit na katahimikan sa buong mansyon. Sa loob, makikita ang mga nagkalat na papeles sa sahig at ang amoy ng alak na humahalo sa mahal na pabango ni Clara. Ang mukha ni Gabriel ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kanyang bagong kinakasama. Nakatayo si Clara sa tabi ng mesa. Ang kanyang mga pisingi ay basa ng luha at ang kanyang labi ay nanginginig. Suot niya ang isang mamahaling kwintas na perlas. Ang kwintas na ibinigay ng ama ni Francesca sa kanya noong kanyang graduation. Ang bawat kislap ng mga perlas na iyon sa ilalim ng ilaw ay tila isang malupit na paalala ng pagnanakaw na kanilang ginawa. Bakit ako ang sinisisi mo? Hindi ko naman kasalanan kung nag-pull out ang mga investors. Sabi ni Mateo, kontrolado niya ang lahat. Pero bakit nagkakagulo? Ang nauutal na sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagtatanggol sa sarili. Dahil wala kang alam kundi ang mamili at magutos sa mga katulong. Hindi mo man lang magawang intindihin ang takbo ng kumpanya. Sigaw muli ni Gabriel, kasabay ng malakas na pagbagsak ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng mga gamit na ngayanig ay tila isang senyales ng unti-unting pagguho ng kanilang mundo. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, pinapanood ni Francesca ang lahat. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwa na gawa sa marmol.
Ngunit, sa loob niya ay may isang maliit at malamig na kasiyahang nagsisimulang sumibol. Ito ang bunga ng mga butong itinanim niya nitong mga nakaraang araw. Ang mga maliliit na duda, ang mga maling impormasyon na ipinadala niya sa mga tamang tao, at ang unti-unting pagkalas ng mga koneksyon siya mismo ang bumuo. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, tila isang aninong hindi mo mapapansin hanggang sa nasa harap mo na ito. Huminto siya sa gitna ng gulo, ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Gabriel patungo sa kwintas na suot ni Clara. The pearls look dull on you, Clara. Siguro dahil hindi mo alam kung paano pahalagahan ang mga bagay na hindi mo naman pinaghirapan. Ang mahinahong sabi ni Francesca. Ang boses ay kasing talas ng isang labaha sa kabila ng tamis ng tono nito. Francesca, lumayas ka rito. Wala kang kinalaman sa usapang ito. Singhal ni Clara. Ngunit mabilis siyang nagtago sa likod ni Gabriel. Tumingin si Francesca kay Gabriel. Nakita niya ang pagod, ang takot, at ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Mga emosyong dati ay hinding-hindi nito nararamdaman noong siya pa ang nasa tabi nito. Actually, Gabriel, I might have a solution for your problem with the San Jose Group. I know their CEO's weakness. Hindi sila aalis kung alam mo kung anong kwerdas ang kakalbitin mo. Ang alok ni Francesca. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta ng isang sirena na nag-aanyaya sa isang mandaragat patungo sa kapahamakan. Napatigil si Gabriel. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pag-asa. Isang delikadong uri ng pag-asa. Bakit mo gagawin yun? Pagkatapos ang lahat ng nangyari? Dahil kahit anong gawin mo, Gabriel, kumpanya ko pa rin yun. Hindi ko hahayaang sirain mo ang legacy ng tatay ko dahil lang sa kawalan mo ng diskarte. Ang sagot ni Francesca habang lumalapit sa mesa. Dahan-dahan niyang inayos ang mga nagkalat na papel, ang bawat galaw niya ay puno ng awtoridad. I can help you, pero sa isang kondisyon. Clara stays out of the office. Completely. Gabriel, no! Huwag kang makikinig sa kanya. Pagmamakaawa ni Clara, ngunit hindi na siya tiningnan ni Gabriel. Fine. Gawin mo ang kailangan mong gawin, Francesca. Just save the deal. Ang pagsuko ni Gabriel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkatalo. Habang nakatalikod si Francesca para lumabas ng silid, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tagumpay. Hindi niya tutulungan si Gabriel para isalba ito. Tutulungan niya ito para mas lalong maging depende sa kanya. Hanggang sa dumating ang oras na bawiin niya ang lahat at iwanan itong walang kahit na ano. Naramdaman ni Francesca ang bigat ng hard drive sa kanyang bulsa. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at sa bawat pagkakataong bumabalik ang tiwala ni Gabriel sa kanya, mas lalong lumalalim ang hukay na pagbabagsakan nito. Hanggang kailan ko kayang panatilihin ang laro ng pagpapanggap na ito bago ako tuluyang malunod sa sarili kong poot? Kaya ko bang maging tagapagligtas ng taong pumatay sa aking kaligayahan para lamang sa huli ay ako rin ang maging hatol ng kanyang kamatayan? Huwag mo nang sayangin ang oras mo, Francesca. Ang mga patay ay wala ng boses. At ang pangalan ng iyong ama ay kasing baon na ng kanyang katawan sa ilalim ng lupa. Ang mga huling salitang binitawan ni Gabriel noong gabing yon ay tila isang sumpa na bumabalot sa isipan ni Francesca habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng sementeryo. Ang hangin ay malamig, may dalang amoy ng basang lupa at mga langtang bulaklak ng kalachuchi. Bit-bit ang isang maliit na basket ng mga puting liryo. Huminto siya sa harap ng isang simpleng puntod na gawa sa puting marmol. Dito, sa harap ng kanyang ama, wala ang suot niyang maskara ng katapangan. Dahan-dahang lumuhod si Francesca sa damuhan, hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang damit. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa nakaukit na pangalan sa bato. Naramdaman niya ang magaspang at malamig na texture ng marmol, at sa bawat hagod,
tila may isang malaking bara sa kanyang lalamunan na pilit niyang nilulunok. Ang kanyang puso ay tila isang basong puno ng lamat. Isang maling kumpas na lamang at tuluyan na itong magkakapira-piraso. Gusto niyang sumidaw. Gusto niyang itanong kung bakit kailangan maging ganito kalupit ang mundo sa mga taong wala namang hangad kundi ang magmahal ng tapat. Ngunit sa halip na boses, tanging ang mabigat at gumaralgal na paghinga niya ang naririnig sa gitna ng katahimikan ng mga patay. "Papa! Patawad!" ang bulong niya. Ang boses ay tila isang marupok masinulid. "Patawad dahil hinayaan kong sirain nila ang lahat ng pinaghirapan mo. Patawad dahil naniwala ako sa mga maling tao." Sa gitna ng kanyang pagluha, biglang bumalik sa kanyang gunita ang isang hapon noong bata pa siya. Nakaupo sila ng kanyang ama sa ilalim ng puno ng mangga at hawak nito ang kanyang maliit na kamay. Ang tunay na yaman, Francesca, ay hindi nakikita sa vault ng bangko. Ang sabi ng kanyang ama noon sa malalim na Tagalog. Ito ay nasa iyong dangal at sa kakayahang bumangon kahit ilang beses kang itumba ng tadhana. Huwag mong hahayaang nakawin nila ang iyong liwanag. Nabalik ang diwa ni Francesca nang makarinig siya ng marahang yabag ng sapatos sa likuran niya. Hindi ito ang nagmamadaling hakbang ng isang kaaway, kundi isang mabigat at may awtoridad na lakad. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at tumayo ng matuwid, ibinalik ang kanyang maskara ng pagiging matatag. Isang matandang lalaki ang nakatayo roon, nakasuot ng maayos na barong at may hawak na tungkod. Siya si Don Hilario, ang taong tumulong sa kanya upang makalabas sa presinto. Siya ang dating karibal ng kanyang ama sa negosyo, ngunit may malalim na respeto sa isa't isa. Hindi ka pinalaki ni Roberto para lang umiyak sa harap ng kanyang libingan, Francesca. Ang simula ni Don Hilario. Ang boses ay malalim at puno ng karunungan. He knew this would happen. Alam niyang darating ang araw na ang mga buitre na kapaligid sa iyo ay magpapakita ng kanilang tunay na anyo. "Bakit niyo po ako tinutulungan, Don Hilario? You and my father were rivals." Ang tanong ni Francesca. Ang kuryosidad ay panandaliang nangingibabaw sa kanyang lungkot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Lumapit siya at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Francesca. "Dahil may utang na loob ako sa tatay mo na hindi ko nabayaran noong buhay pa siya. At dahil galit ako sa mga taong gumagamit ng relihiyon at tradisyon para lamang manakit ng kapwa, Doña Aurora, she's a serpent in a saint's clothing." Inabot ni Don Hilario ang isang lumang sobre na kulay dilaw na sa kalumaan. "Bago pumanaw ang iyong ina, may iniwan siyang sulat sa akin. Sinabi niyang ibigay ko lang ito sa iyo kapag nakita-kitang narito sa puntod ng iyong ama, na parang wala nang matatakbuhan." Nanginig ang mga daliri ni Francesca habang kinukuha ang sobre. Sa loob nito ay may isang lumang larawan at isang piraso ng papel na may sulat kamay ng kanyang ina. Habang binabasa niya ang mga salita, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi lang pala ang kanyang pera at kumpanya ang ninakaw sa kanya. May isang mas malalim at mas madilim na lihim na kinalaman si Doña Aurora sa pagkawasak ng kanyang pamilya noong bata pa siya. Tumingin si Francesca sa langit, ang mga ulap ay dahan-dahang nagtitipon para sa isang paparating na ulan. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong isang uri ng apoy na hindi kailanman mamamatay. "Ngayon, alam mo na ang katotohanan," ang sabi ni Don Hilario habang dahan-dahang tumatalikod. "Ano ang gagawin mo, Francesca? Mananatili ka bang biktima o ikaw ang magiging bagyong lalamon sa kanilang lahat?" Naiwan si Francesca na nakatitig sa larawan ng kanyang ina habang ang unang patak ng ulan ay tumama sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa kanyang pag-aalinlangan. Kung ang aking buong buhay ay binuo sa isang malaking kasinungalingan, sapat na ba ang katotohanan ito para gumuho ang buong imperyo ni Doña Aurora?
Handa na ba akong maging demonyo sa paningin nila para lamang makamit ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa aking pamilya? Hindi lahat ng nakaluhod sa loob ng simbahan ay banal, at hindi lahat ng nakasuot ng perlas ay malinis ang puso. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay nanggagaling sa mga taong akala natin ay gabay ng ating moralidad. Ang mga salitang ito ay tila isang paulit-ulit na kanta sa isipan ni Francesca habang dahan-dahan siyang naglalakad sa loob ng mansyon ng mga Monteverde. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang pagtapak sa mga tinitmang katotohanan. Pagkapasok niya sa sala, naabutan niya si Doña Aurora na nakaupo sa kanyang paboritong silya, hawak ang isang rosaryo at dahan-dahang nagdarasal. Ang bango ng insenso at mga sariwang bulaklak sa harap ng altar ay tila isang nakakasulasok na pabango ng pagpapanggap. "You look like a mess, Francesca." Siguro ay napagod ka sa kakamakaawa sa punto ng tatay mo. Masyado kang emosyonal. And that's why you failed as a wife and as a CEO. Ang malamig na boses ni Doña Aurora ang gumasag sa katahimikan. Hindi man lang ito lumingon, nanatiling nakapikit ang mga mata habang ang mga daliri ay dahan-dahang lumilipat sa bawat butil ng rosaryo. Naramdaman ni Francesca ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Sa kanyang bulsa, ramdam niya ang bigat ng sobrang ibinigay ni Don Ilario. Ang liham na nagsasabing ang sariling kumpanya ng kanyang ina, ang kumpanyang dapat ay sa kanya, ay kinuha ni Doña Aurora sa pamamagitan ng pananakot at panggigipit noong siya ay bata pa lamang. Ang babaeng ito, na kung umasta ay tila isang santo, ay ang arkitekto ng paggawasak ng kaligayahan ng kanyang ina. "Hindi po ako napagod, Doña Aurora. Sa halip, mas naging malinaw po ang aking paningin," ang sagot ni Francesca. Ang boses ay matatag at walang bakas ng kaba. Lumapit siya at huminto sa harap ng matanda. "Nakita ko po ang mga bagay na pilit ninyong itinago sa ilalim ng inyong mga dasal. Ang mga lihim na kasing dilim ng gabi." Sandaling huminto ang paggalaw ng mga daliri ni Doña Aurora sa rosaryo. Iminulat nito ang kanyang mga mata. Ang kislap ng takot ay panandaliang sumilay bago muling napalitan ng pagmamataas. "Anong pinagsasabi mo? Masyado ka nang nilalamon ng iyong desperasyon. You should be thankful na pinapatuloy pa kita rito." "Thankful?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Francesca. "Dapat po ba akong magpasalamat sa taong nadnakaw ng pangarap ng aking ina? O sa taong pilit na ginigiba ang aking buhay ngayon gaya ng ginawa ninyo noon?" Itinayo ni Doña Aurora ang kanyang sarili. Ang kanyang tungkod ay malakas na tumama sa marmol na sahig na lumikha ng isang matalim na tunog na umalingaw sa buong sala. "Wala kang ebidensya, Francesca. You're just a daughter of a loser, just like your mother. Kung hindi dahil sa amin, nasa putikan ka pa rin." Ngunit sa gitna ng galit ng matanda, napansin ni Francesca ang isang bagay na suot nito. Isang vintage na brooch na may hugis ng isang gintong pakpak. Ito ang paboritong brooch ng kanyang ina na nawala noong huling araw na nakita niya itong masaya. Ang bawat kislap ng ginto sa brooch na iyon ay tila isang sigaw ng katarungan na matagal nang nakabinbin. "Ang brooch na yan?" ang bulong ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Yan ang huling piraso ng alaala ni Mama na kinuha ninyo. At sa pagkakataong ito, hindi lang yan ang kukunin ko pabalik. Sisiguraduhin ko na ang bawat luha na ibinuhos ng aking ina ay babayaran ninyo ng higit pa sa yaman ninyo." Subukan mo, Francesca. Subukan mo at makikita mo kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa bahay na ito. Sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa tinde ng pot. Mabilis na tumalikod si Francesca at naglakad patungo sa hagdanan. Ngunit, bago siya tuluyang makaakyat, narinig niya ang boses ni Gabriel mula sa itaas. Nakatayo ang kanyang asawa roon. Hawak ang isang makapal na envelope na may tatak ng kumpanya.
Ang mukha nito ay bakas ang gulat at pagkalito habang nakatingin sa kanyang ina at kay Francesca. Naramdaman ni Francesca ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang katawan. Ang lihim ng nakaraan ay nagsisimula ng bumangga sa mga kasinungalingan ng kasalukuyan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang isang malaking pasabog na malapit ng maganak. Hanggang kailan ko kayang panatilihin ang aking sarili sa gitna ng bahay na ito na puno ng mga lihim ng mga patay? At paano ko haharapin si Gabriel kapag nalaman niyang ang sarili niyang ina ang pumatay sa kaligayahan ng pamilyang pinakamamahal ko? Ano ang ginawa mo kay Mama? Bakit siya nanginginig sa takot pag-akyat niya sa silid? Francesca, don't push your luck. Pinatutuloy ka na nga rito kahit na kriminal ka, tapos kaganyanin mo pa ang nanay ko? Ang boses ni Gabriel ay puno ng pagtatanggol. Ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa paanan ng hagdan. Mahigpit ang hawak sa mga papeles na tila ba iyon ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang balanse. Ang kanyang mga mata ay pagod, may itim na bilog sa ilalim nito, at amoy alak ang kanyang hininga kahit tanghali pa lamang. Tahimik na naglalakad si Francesca patungo sa maliit na mesa sa sulok ng sala, kung saan nakalagay ang mga lumang gamit na kinuha niya sa bodega. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang malinis na tela at sinimulang punasan ang isang lumang orasan na gawa sa tanso, isang alaala ng kanyang ama. Ang bawat hagod ng tela sa metal ay tila isang ritual ng pagpapakaalma sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sa halip, ang bawat galaw niya ay puno ng isang nakakatakot na katiyakan. Hindi ko siya tinakot, Gabriel. Sinabi ko lang ang totoo. Ang mahinahong sagot ni Francesca, hindi man lang tinitingnan ang asawa. Minsan, ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa saan namang banta. Bakit hindi mo itanong sa kanya kung saan nanggaling ang brooch na suot niya? O kung bakit biglang bumagsak ang kumpanya ni Mama nung naging magkaibigan sila? Stop it! Puro ka paratang! Sigaw ni Gabriel. Ngunit ang kanyang boses ay walang laman na awtoridad. Lumapit siya kay Francesca. Ang kanyang mga hakbang ay bahagyang pasuray. Nagkakagulo na sa kumpanya. Mateo is missing half of the funds, and the shareholders are breathing down my neck. I need your help, not your riddles. Napatigil si Francesca sa pagpupunas. Dahan-dahan siyang lumingon at tiningnan si Gabriel ng diretsyo sa mga mata. Nakita niya ang isang lalaking unti-unting nilalamon ng sarili niyang mga pagkakamali. Ang pag-ibig na dati ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso ay napalitan na ng isang malamig na pagkasuklam. Help you? Isang mahinang tawa ang lumabas sa labi ni Francesca. Gabriel, the person you should be looking for is not Mateo. It's the truth behind your mother's wealth. Habang abala ka sa pag-aalaga sa ego mo at kay Clara, unti-unti nang kinukuha ng mga shareholders ang mga shares na akala mo ay sa iyo. Hindi na sumagot si Gabriel. Sa halip, malakas niyan itinulak ang isang vase sa tabi ng pinto na lumikha ng isang matalim na tunog ng pagkabasag ng porselana sa marmol na sahig. Ang mga pira-piraso ng vase ay kumalat sa paligid ng mga paa ni Francesca, ngunit hindi man lang siya kumurap ng gabi ring yon, habang ang buong mansyon ay nababalot ng isang nakakasuffocate na katahimikan. Nagtungo si Francesca sa kusina. Naabutan niya roon si Yaya Rosa na tahimik na nagluluto ng sopas. Hindi na kailangan ng salita. Sapat na ang palitan ng tingin para malaman nilang malapit na ang oras. Handa na ang lahat sa labas, anak? Ang gulong ni Yaya Rosa habang iniaabot ang isang maliit na bowl ng sopas. Ang mga taong tinulungan mo noon sa kumpanya, hindi ka nila nakakalimutan. Hinihintay lang nila ang hudyat mo. Hinawakan ni Francesca ang magaspang na kamay ni Yaya Rosa. Salamat, Yaya. Malapit na tayong makalaya sa impyernong ito. Bumalik si Francesca sa kanyang silid. Ngunit bago siya pumasok, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa sahig ng pasilyo, may hawak na bote ng whiskey
at umiiyak ng walang tunog. Ang anino nito sa pader ay tila isang dambuhalang halimaw na unti-unting lumiliit at naglalaho. Pumasok siya sa loob at kinuha ang kanyang lumang laptop. Sa screen, nakita niya ang listahan ng mga shareholders na pumirma na sa kasunduan para patasikin ang kasalukuyang board. Ang pangalan ni Gabriel ang nasa tuktok ng listahan ng mga aalisin. Ang tahimik na unos ay narito na. Hindi ito dadaan sa ingay ng kulog, kundi sa isang matalim na saksak sa puso ng kanilang kapangyarihan. Hanggang kailan kayang panatilihin ng isang tao ang kanyang katinuan kapag ang buong mundo niya ay gumuho dahil sa isang lihim na hindi niya kayang aminin? At sapat ba ang pagbagsak ng kumpanya para mabayaran ang lahat ng buhay na sinira ni Doña Aurora? Ngayong gabi, ang bawat ngiti ay isang kasinungalingan, at ang bawat palakpak ay isang insulto sa katotohanan. Ngunit sa ilalim ng mga nagminingning na chandelier, ang kadiliman ay handa na ring magpakita ng kanyang mukha. Ang malawak na ballroom ng Grand Hotel ay punong-puno ng mga taong kabilang sa pinakamataas na lipunan. Ang bango ng mga mamahaling pabango at ang kislap ng mga diamante ay tila bumubuo ng isang pader na naghihiwalay sa kanila mula sa realidad ng mundo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Gabriel Monteverde, suot ang isang itim na taksido na tila ba pasadyang ginawa para sa isang hari. Ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng kumpiyansa habang tinatanggap ang tropeo para sa Entrepreneur of the Year. I dedicate this award to my family, especially to my mother, Doña Aurora, who taught me the value of integrity and honor. Ang wika ni Gabriel sa mikropono, ang boses ay matatag at puno ng karisma. Ang bawat salita niya ay sinalubong ng malakas na pagtatama ng mga palad ng mga panauhin, isang ingay na tila musika sa pandinig ng mga sakim. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, nakatayo si Francesca. Kanina pa siya naroon. Pinagmamasdan ang bawat kilos ng kanyang asawa mula sa likod ng isang kulam. Ngayong gabi, hindi siya ang Francesca na nakita nilang dinala ng mga pulis. Nakasuot siya ng isang mahaba at simpleng bestido na kulay pula, isang kulay na tila sumisigaw ng babala sa gitna ng mga taong nakasuot ng puti at itim. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang leeg na tila gawa sa garing at ang kanyang mga mata ay nagminingning sa ilalim ng mga ilaw. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang apoy na matagan ng naghihintay na sumabog. Dahan-dahan siyang maglakad patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay naging sanhi ng unti-unting pagtahimik ng mga tao. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Hindi ba't siya ang asawang nagnakaw sa kumpanya? Anong ginagawa niya rito? Nang makita ni Doña Aurora si Francesca, ang hawak nitong baso ng champagne ay bahagyang nayanig. Mabilis itong lumapit kay Francesca. Ang muka ay nakaplaster ng isang plastik na niti para sa mga bisita. Ngunit ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong karapatan mong pumunta rito, Francesca? Guards! Bakit niyo pinapasok ang babaeng ito? Ang pabulong na sigaw ni Doña Aurora, sapat na malakas para marinig ng mga nasa malapit. Relax, Doña Aurora. Bisita ako ni Don Ilario. Ang mahinahong sagot ni Francesca. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. At bilang isa sa pinakamalaking shareholders ng Monteverde Group, may karapatan akong saksihan ang karangalan ng asawa ko. Umakyat si Francesca sa entablado. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila tumatama sa puso ni Gabriel. Nang makarating siya sa tapat nito, kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng asawa. Gabriel, congratulations! Ang sabi ni Francesca. Tumingin siya sa audience at ngumiti ng napakaganda. Ang galing mong umarte. Pero sa tingin ko, may nakalimutan kang ipakita sa kanila.
ang video na nagpapakita ng tunay na dahilan kung bakit tayo narito ngayong gabi. Francesca, stop this nonsense. Singhali Gabriel, pilit na binabawi ang mikropono, ngunit mabilis na umiwas si Francesca. Numingon si Francesca sa technical booth at tumango. Sa isang saglit, ang malaking screen sa likuran ni Gabriel na dapat ay magpapakita ng kanyang mga achievements ay biglang nag-flicker. Ang lahat ng tao sa ballroom ay napasinghap. Ang lumabas sa screen ay hindi mga larawan ng tagumpay ni Gabriel. Sa halip, ito ay isang serye ng mga bank statements, mga lihim na recording ng usapan ni Gabriel at Mateo, at ang mga dokumentong nagpapatunay ng manipulasyon ni Doña Aurora sa yaman ng pamilya ni Francesca. Ang bawat pahina na lumalabas ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng mga Monteverde sa harap ng buong mundo. "This is not real! Fake news yan!" Sigaw ni Clara mula sa baba ng entablado. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatitig sa screen at ang bawat bibig ay nakabuka sa gulat. Tumingin si Francesca kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Nakita niya ang pawis na namumuo sa noo ng asawa at ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Ito ang tunay na Monteverde legacy, Gabriel." Ang huling sabi ni Francesca sa mikropono bago ito binitiwan. Ang tunog ng pagbagsak ng mikropono sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasunod ng isang nakakabinging katahimikan. Habang ang mga tao ay nagsisimulang magkagulo at ang mga flash ng camera ay sunod-sunod na tumatama sa mukha ni Gabriel, napansin ni Francesca ang isang grupo ng mga lalaking nakabarong na papasok sa pinto ng ballroom. Hindi sila mga bisita. Sila ay mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabagal na pagguho ng isang dambuhalang gusali. Habang ang mga pulis ay papalapit sa entablado, nakita ni Francesca si Doña Aurora na dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang rosaryo ay naladlag at kumalat ang mga butil sa marmol. Kaya ko bang panatilihin ang aking katinuan habang pinapanood ang tuluyang pagkawasak ng mga taong minahal ko? O ako rin ba ay lalamunin ng apoy na ako mismo ang nagsindi? Ano ang matitira sa akin kapag ang lahat ng usok ay naglaho na? Tapos na ang palabas, Gabriel. Ang kumpas ng kamay na akala mo ay nagpapatakbo sa mundo, na yon ay dahan-dahang napapalitan ng bigat ng bakal. Ang boses ni Francesca ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat pantig ay tila isang hatol na mas mabigat pa sa anumang sigaw. Sa gitna ng ballroom na kanina lang ay puno ng papuri, tanging ang nakakabining katahimikan ng pagkabigla ang namayani. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila naging masyadong maliwanag. Inilalantad ang bawat pawis at panginginig sa muka ni Gabriel. "Sir, Gabriel Monteverde, you are under arrest for multiple counts of financial fraud, money laundering, and conspiracy." Ang matigas na pahayag ng opisyal ng NBI habang humahakbang paakyat sa entablado. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Gabriel ay umalingaw sa buong silid. Para kay Gabriel, ang bawat kislap ng posas ay tila saksak sa kanyang pride. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo at ang kanyang dila ay naging kasing bigat ng tingga. Tumingin siya sa paligid, sa mga dating kaibigan na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidire, at kay Francesca na nakatayo ng matuwid sa kanyang harapan. "Francesca, please. Pag-usapan natin ito. Don't do this to me, to our family." Ang nauutal na pakiusap ni Gabriel, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Francesca. "Family? Gabriel, winasak mo ang pamilyang meron tayo noong gabing ipinakulong mo ako para sa krimeng ikaw ang gumawa. Ngayon, inaani mo lang ang itinani mong kasinungalingan." Sa ibaba ng entablado,
Si Doña Aurora ay tila isang lanta at tuyot na dahon. Ang kanyang mamahaling terno ay gusot na at ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay ngayon ay nababalot ng matinding kahihiyan. Ang kinatatakutan niyang hiya sa harap ng lipunan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng buto. Ang rosaryong hawak niya ay tuluyan ng naputol at ang mga butil nito ay nagkalat sa sahig, tila mga luha ng pagsisisi na huli na ang lahat. No, this is a mistake. My son is innocent. Ang huling sigaw ni Doña Aurora bago siya inakay ng isa pang opisyal. Samantala, si Clara ay pilit na sumisiksik sa karamihan, sinusubukang makatakas bago pa siya mapansin ng mga awtoridad. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, hinarang siya ni Don Ilario. Leaving so soon, Clara? May mga katanungan pa ang mga awtoridad tungkol sa mga account na nakapangalan sa'yo. Ang malamig na bansa ng matanda. Napaatras si Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa isang saglit, ang lahat ng luho at kapangyarihang inakala niyang hawak niya ay naglaho na parang bula. Wala na si Gabriel na magtatanggol sa kanya at wala na ang yaman ni Francesca na kanyang minanakaw. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Francesca si Mateo na pilit ding kinakaladkad ng mga pulis. Ang lalaking itinuring niyang kapatid ay hindi man lang makatingin sa kanya. Ang pagtataksil ito ay may malalim na sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Francesca na ang sugat na iyon ay dahan-dahan nang naghihilom dahil sa katotohanan. Habang hinihila palabas sina Gabriel at ang kanyang pamilya, huminto si Gabriel sa harap ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, pagsisisi at isang uri ng takot na ngayon lang niya naramdaman. You'll regret this, Francesca. Sisiguraduhin kong wala kang matitira, ang banta ni Gabriel. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na lang sa hangin. Actually, Gabriel, meron pa akong natitira. Ang aking dangal. Isang bagay na kailanman ay hindi mo magkakaroon. Ang huling sagot ni Francesca. Nang tuluyan na mailabas ang mga salarin, naiwan si Francesca sa gitna ng entablado. Ang ballroom ay unti-unti nang nababawasan ng tao. Ngunit ang bigat ng nakaraan ay tila dahan-dahan ng gumagaan. Lumapit si Yaya Rosa sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Walang salita. Tanging ang init ng pagmamahal ng matanda ang nagparamdam kay Francesca na tapos na ang laban. Tumingin si Francesca sa malaking screen na nagpapakita pa rin ng mukha ng kanyang ina. Naramdaman niya ang isang banayad na simoy ng hangin sa loob ng ballroom, tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Nakamit ko na amusti siya. Ngunit sapat ba ito para mapunan ang mga taon ng pang-umulila? Handa na ba akong buksan ang aking puso para sa isang bagong simula? O mananatili akong bilanggo ng aking mga alaala? Ang tagumpay, kapag nakamit mo na sa gitna ng maraming sugat, ay kasing tahimik pala ng isang libingan. Walang kumpas ng banda, walang malakas na hiyawan, tanging ang tibok lang ng sarili mong puso na pagod na sa pakikipaglaban. Nakatayo si Francesca sa gitna ng malawak at bakanting sala ng mansyon ng mga Monteverde. Ang bawat gamit na pinili ni Clara ay wala na. Ipinalis niya ang lahat ng bakas ng babaeng nagnakaw ng kanyang pwesto. Ngunit sa kabila ng paglilinis, ang amoy ng pagtataksil ay tila nakabaon pa rin sa mga dingding. Ang sikat ng araw na tumatama sa sahig ay hindi na nagbibigay ng init, kundi naglalantad lamang sa mga alikabok ng nakaraang nais na niyang ibaon sa limot. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng kanyang lumang desk sa silid aklatan. Naramdaman niya ang kinis ng kahoy sa kanyang mga daliri. Dito niya binuo ang mga pangarap na nauwi sa bang-umot. Dito niya minahal ang isang lalaking binuo lamang pala ng kanyang sariling imahinasyon. Ma'am Francesca, narito na po ang mga papeles para sa pagbebenta ng property. Ang real estate agent po ay naghihintay sa labas. Ang malumanay na boses ng kanyang bagong secretary ang bumasag sa katahimikan. Let them wait for a few minutes, Sarah. I just need to breathe in this air for one last time. Ang sagot ni Francesca,
Ang boses ay matatag, ngunit may bahid ng pagod. Lumingon siya at nakita ang kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin. Hindi na niya nakikita ang babaeng nanginginig sa takot sa loob ng selda. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may mga matang puno ng karunungan, isang mukhang hinubog ng sakit, ngunit pinatibay ng katotohanan. Are you really sure about this, ma'am? This house is a part of your history. Ang tanong ni Sarah, may halo ng panghihinayang. History is not always something you keep, Sarah. Minsan, kailangan mo itong sunugin para magkaroon ng espasyo para sa bagong itatayo. Ang makahulugang sagot ni Francesca. This house is not a home. It's a museum of lies. I want it gone. Bago siya lumabas, nagpasya si Francesca na gawin ang isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan. Nagtungo siya sa piitan kung saan pansamantalang nakapiit si Gabriel habang naghihintay ng pinal na hatol. Sa kabilang panig ng makapal na salamin, nakaupo si Gabriel. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang balat ay tila naging abo sa kaputlaan. Nang makita niya si Francesca, mabilis siyang lumapit at humawak sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay nangminginig. Francesca, please, help me. I'm sorry. I was blinded by greed. Si Mama ang may kasalanan ng lahat. Pinilit niya ako. Mahal kita, Francesca. Alam mo yan. Ang pagsusumamo ni Gabriel, ang kanyang boses ay basag at puno ng huwad na pagsisisi. Tumingin si Francesca sa kanya ng may halong awa, hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil nakikita niya ang isang taong hanggang sa huli ay hindi kayang akuin ang sariling kasalanan. Gabriel, do you remember what you told me on our anniversary? Sabi mo, I was just a useless piece of trash. Ang paalala ni Francesca, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. You're the one behind bars, blaming everyone else but yourself. I didn't come here to save you. I came here to tell you that I have forgiven you. But I will never forget. At hinding-hindi na ako magiging bahagi ng iyong mundo. No! Francesca! Don't leave me here! I'll die in this place! Ang huling sigaw ni Gabriel na umalingaw-ngaw sa silid habang tumatalikod si Francesca. Nang lumabas siya ng presinto, ang sariwang hangin ay tila isang matamis na gantimpala. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang paglayang tunay. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang vibrating ng kanyang phone. Isang mensahe mula kay Don Hilario tungkol sa pag-rebrand ng kumpanya bilang Laya Holdings. Habang isinasara niya ang pinto ng kanyang sasakyan, nakita niya ang isang batang babaeng nakatayo sa tapat ng gate ng mansyon, may bitbit na maliit na maleta at mukhang naliligaw. May kung anong kumurot sa puso ni Francesca. Isang pamilyar na takot ang nakita niya sa mga mata ng bata. Bumaba ang bintana ng sasakyan ni Francesca. Naliligaw ka ba, iha? Sinong hinahanap mo? Hinahanap ko po ang babaeng nakatira rito. Sabi po nila, tinutulungan niya ang mga taong wala ng matakbuhan. Ang mahinang sagot ng bata, ang boses ay nanginginig. Isang tunay at mainit na ngiti ang sumilay sa labi ni Francesca. Hindi na rito ang bahay niya, anak. Pero sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa lugar kung saan hindi ka na muling matatakot. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyong puno ng multo, naramdaman ni Francesca na sa wakas, ang kanyang misyon ay nagbago na. Hindi na ito tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol na sa pagbuo ng isang mundong puno ng pag-asa. Sapat na ba ang pagtakas sa nakaraan para tuluyang humilom ang mga sugat? O ang tunay na paghilom ay magsisimula lamang kapag ginamit mo ang iyong sakit para maging gamot sa sugat ng iba? Hindi lahat ng pagtatapos ay kamatayan.
Minsan, ang pagguho ng isang lumang gusali ay paghawan lamang ng daan para sa isang harden kung saan ang bawat bulaklak ay may karapatang mamukadkad ng walang takot. Ang sikat ng araw sa madaling araw na yon ay may dalang kakaibang ganda. Isang kulay rosas at gintong liwanag na dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng mga puno ng nara. Nakatayo si Francesca sa balkonahe ng isang bagong gusali. Hindi na ito ang mansyon ng mga Monteverde na puno ng madidilim na anino. Ito ang bahay pag-asa, ang dating villa ng kanyang ama na ginawa niyang isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Ang bango ng sariwang kape at bagong lutong tinapay ay humahalimuyak sa hangin. Nagmumula sa kusina, kung saan ang ilang mga kababaihan ay masayang naghahanda ng almusal. Ang tunog ng kanilang mahihinang tawanan ay tila isang nakagagamot na musika sa pandinig ni Francesca. Ang bawat boses na dati ay nanginginig sa takot, na yon ay dahan-dahan nang nakakahanap ng sariling lakas. Dahan-dahang lumapit si Yaya Rosa, bit-bit ang isang tray ng tsaa. Ang kanyang muka ay maaliwalas. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila mga guhit ng isang buhay na puno ng katapatan. Ipinatong niya ang tsaa sa maliit na mesa at hinawakan ang balikat ni Francesca. Ang ganda ng umaga, di ba anak? Parang nakangiti ang langit sa iyo. Ang malambing na sabi ni Yaya Rosa. Opo, Yaya. Sa wakas, pakiramdam ko ay nakakahinga na ako ng maluwag. Wala nang bigat, wala nang kaba sa bawat pagtibok ng puso ko. Ang sagot ni Francesca habang dahan-dahang sumisimsim ng tsaa. Ang init ng inumin ay tila dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Nagbibigay ng komportable at payapang pakiramdam. Tiningnan ni Francesca ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga nanginginig na daliri na dati ay hawak ang mga papeles ng pagnanakaw ni na Gabriel. Ngayon, ang kanyang mga kamay ay ginagamit niya para haplusin ang balikat ng mga batang naliligaw at para itayo ang mga taong nadapa. Ang kanyang kumpanya, ang Laya Holdings, ay hindi na lamang tungkol sa tubo at yaman. Ito ay naging isang instrumento ng pagbabago. Ma'am Francesca, handa na po ang mga bata sa garden. Gusto po nilang ipakita sa inyo ang mga itinanim nilang puting rosas. Ang tawag ng isa sa mga guro ng center. Bumaba si Francesca patungo sa malawak na harden. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng mga yakap at matatamis na ngiti. Sa gitna ng mga bulaklak, nakita niya ang batang babaeng tinulungan niya noong araw na lisanin niya ang mansyon. Maayos na ang ayos nito, at ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha, kundi ng pangarap. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Francesca na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang mga kaaway sa loob ng selda. Ang tunay na tagumpay ay ang makita ang sarili niyang masaya, malaya, at nakakatulong sa iba. Ang bawat pilat sa kanyang puso ay hindi natanda ng kahihiyan, kundi mga medalya ng isang digmaang kanyang napanalunan laban sa pot at kawalang pag-asa. Lumingon siya sa langit at bumulong sa hangin. Papa, Mama, nagawa ko na! Ang inyong liwanag ay hindi kailanman namatay. Ito ay naging sulo para sa marami pang iba. Habang dahan-dahang naglalakad si Francesca pabalik sa loob, kasama ang mga bata at si Yaya Rosa, alam niyang ang bukas ay hindi na isang banta. Ito ay isang pangako. Isang pangako na hanggat may isang pusong handang magpatawad at bumangon, ang pag-asa ay mananatiling buhay. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa isang babaeng winasak ng pagtataksil. Ito ay kwento na ng isang babaeng na buo muli dahil sa pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Sa huli, ang katotohanan ang nagpalaya sa kanya. Ngunit ang pag-ibig ang nagturo sa kanya kung paano muling lumipad. Ang bawat dapit hapon ay hindi hudyat ng tuluyang pagdilim, kundi isang pangako na ang araw ay muling sisikat ng mas maliwanag at mas malaya
sa bawat anino ng kahapon. Lumipas ang mga buwan na tila mga dahan-dahang agos ng tubig sa isang ilog na sa wakas ay nahanap na ang kanyang kapayapaan. Sa dalampasigan ng isang tahimik na bayan sa Batangas, nakatayo si Francesca habang pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay nagpipinta ng mga kulay lila, kahel at ginto, mga kulay na tila sumisimbolo sa bawat yugto ng kanyang buhay. Ang sakit, ang pakikipaglaban, at ang tagumpay. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang huling sulat mula sa kanyang abogado. Balita tungkol sa pinanahatol kay Gabriel at Doña Aurora. Habang binabasa niya ang mga salita, wala siyang naramdamang kislap ng galit o pait. Ang balitang si Gabriel ay unti-unti nang nawawala sa katinuan sa loob ng selda. At si Doña Aurora ay kinalimutan na ng lipunang dati ay kanyang pinaghaharian ay tila mga balitang nagmula sa isang napakalayong mundo. Pinatawad na ba niya sila? Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Francesca. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang ibabalik ang lahat sa dati. Ito ay ang pagtanggal ng mga kadena ng pot na dating nakapulupot sa kanyang puso. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Ngayon, ang kanyang puso ay hindi na punong-puno ng mga alaala ng pagtataksil, kundi ng mga mukha ng mga kababaihan at batang nabigyan niya ng bagong buhay sa bahay Pag-asa. Nahanap na ba niya ang tunay na bingin? Sa bawat gabi na nakakatulog siya ng walang kaba, sa bawat umaga na gumigising siyang may layunin, nahanap niya ang sagot. Ang kapayapaan ay wala sa dami ng yaman o sa taas ng posisyon. Ito ay nasa kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang taong may danggal at malinis na konsensya. Ang Laya Holdings ay patuloy na lumalago, hindi na bilang isang kumpanyang nadmanakaw ng pangarap, kundi bilang isang institusyong nagbibigay lakas sa mga nangangailangan. Ano ang aral na maiiwan sa mga nakasubaybay sa kanyang paglalakbay? Ang bawat tao ay nagsusuot ng maskara, ngunit sa huli, ang katotohanan ay laging makakahanap ng daan para lumabas. Ang pagtitiis ay may hangganan, at ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang itago ang iyong sugat, kundi sa kung paano mo ginagamit ang mga pilat na ito para maging mas matatag na bersyon ng iyong sarili. Ang pagmamahal na nakakasira ay dapat talikuran at ang pagmamahal sa sarili ang siyang magliligtas sa atin sa pinakamadilim na gabi. Dahan-dahang itinupi ni Francesca ang sulat at hinayaan itong tangayin ng hangin patungo sa dagat. Pinanood niya itong lumutang at dahan-dahang lumubog sa ilalim ng mga alon. Kasama ng sulat na yon, tuluyan na ring naglaho ang huling piraso ng Francesca na naging biktima. Narinig niya ang tawag ni Yaya Rosa mula sa malayo, kasama ang tawanan ng mga bata na naglalaro sa buhanginan. Isang tunay at malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang buhok, tila isang munting bulong ng pagbate mula sa kanyang mga magulang sa langit. Tapos na ang gabi ng pagtataksil. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag at ang natitira ay ang isang babaeng malaya, matatag at handang magmahal muli, hindi na sa isang taong mapanira, kundi sa buhay na siya mismo ang muling bumuo. Sa huling sulyap sa abot tanaw, alam ni Francesca na ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang ng isang buhay na wala ng takot, wala ng lihim, at tanging ang liwanag ng katotohanan ang gabay.